Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Tayo po ay napapanood din sa bayan sa Channel 224 ng Sky Cable at sa lahat po ng mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus.
Samantala, sa buong mundo po nasusundan ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng ating live streaming sa FB at sa YouTube. Doon po sa mga nais magbigay na reaksyon, maaari kayong mag-type ng inyong reaksyon doon po sa ating live streaming. Sa gawing kanan po, meron chat room. Ating po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Siyempre po, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi. Makakasama naman natin sa technical side ang ating technical director si Braille. Hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Meron na pong gumaling sa coronavirus na pasyente. Sa ito? Sa Korea. Ito po ay natuklasan na maaaring makagamot Tuluyang gumamot yung 2 pasyente na tinesting sa pamamagitan ng tinatawag na plasma therapy. Dapat na babasa ito ng ating pong pamahalaan, lalo na ang Department of Health, kung paano po mga kaibigan ito ginagawa, itong plasma therapy na ito. At ito ay hindi na bagong gamot o lunas. Sapagkat ito ay sa matagal na panahon na magkaroon din ng epidemya sa mundo, mga kaibigan. Nasubok po ito na lunas. Madalit sabi, ito'y proven na, pero kailangang pag-aralan ng ating pamahalaan kung tayo po ay merong kakayahan para dito. At dumating na nga po yung panahon na ating pong pinangangambahan dati, Mismong si Presidente Duterte na nagsasabi na mukhang imposible, na tayo'y makapag-import ng bigas. Habang itong salot na COVID-19 ng China ay pumipinsala po sa daigdig ngayon. At eto hindi ko alam kung ako'y maiiyak o mga kaibigan. Sa balita na ang mga miyembro, ang mga sundalo natin, ang mga kawal natin, mga kaibigan, akalain ninyo of all people sa ating pamahalaan. Ang daming magnanakaw, mga kaibigan. Pero ito pang mga sundalo natin ang nakaisip, mga kaibigan, na kahit papano ay makapagbukod sila ng kahit na tig-100 piso bawat isang sundalo upang kanilang idonasyon para po dito sa ginagawang paglaban sa pagkalat po ng China coronavirus. At ito naman isang mataas na opisyal ng DILG, itong si Undersecretary Jonathan Malaya, mukhang bumabalik na sa katotohanan. Kasi po nagiging tumpak na ang kanyang pag-iisip ngayon,
Ito rin yung nagsabi na hindi siya pabor nakasuhan si Mayor Vico Soto. At ngayon meron din siyang sinasabi na ito po, mga kaibigan, matinong sinasabi niya ngayon. Dapat ganito ang mga nagsasalita sa gobyerno, hindi yung lumilikha ng away, ng gulo. Kamukha ni Antiporda dyan sa DENR at saka yung sinibak na si Luna doon po sa PACC. Dapat isunod na yung Antiporda na yan. Matagal na dapat sinibak yan eh. Ayan po mga kaibigan. Pinagtatanggol nitong si Undersecretary Jonathan Malaya ng Department of Interior and Local Government yung pong kalayaan sa pamamahayag. Meaning to say, unti-unti na siyang nagbabalik sa katotohanan. Mula doon sa dati, napabalita, di ba, yung pondo ng para sa kampanya, ikakampanya yung federalismo. Di ba, nag-away-away yung grupo, pinag-away nila dyan sa DILG. Gusto nila isang grupo lang at yung isang grupo, para hindi ka nga makabawas doon sa pondo, para masarili, maimbudo yung pondo. Yun ang suspecha nung nangyari yan, ha? Yung bilyong pondong gagamitin sana o daang bilyong pondo sa kampanya ng federalismo. Ito rin si Jonathan Malaya, nasangkot ang pangalan doon. Sa pambabraso doon po sa grupo o media organization sa DILG. May paksyon po kasi na ng media dyan sa DILG dati. At matatandaan ninyo, kinausap ko rito sa programa natin yung isa. Ang pinag-aawayan pala ron, nakikialam yung DILG sa awayan ng dalawang grupo ng media dyan po sa DILG. Pero nagbago na siya, tinan nyo, paunti-unti, nagbabalik na po sa katotohanan. Ayan po. Etong state of emergency na idineklara sa Japan, pero walang lockdown. Doon kayo magtataka, state of emergency ito. Pero walang lockdown. Katulad ng binanggit nating kagabi. At syempre po mga kaibigan, ang daming lumalabas pa rin daw ng bahay, sa umaga, sa tanghali. May mga natanggap tayo mga report at napanood din natin sa telebisyon kanina yung pong sa Olongapo. Naku, Sus Mariosep. Yung usual na ginagawa sa Olongapo, ganun din daw ang ipinakita kanina sa balita. Ang mga tao, nagla-traffic, mga kaibigan. Ang katwiran naman ng mayor, bigla nagkasabay-sabay dahil doon sa inisyong passes. Jesus Mariosep. Siyempre, pagka ganyan naglalabasan din ng tao, mga kaibigan, matitigas talaga ulo ng mga Pilipino. Dito, hindi naman natin sinasabing kung ayaw nyo sumunod dun sa nakaupo sa gobyerno, kung gusto pa rin ninyong ipakita yung tigas ng ulo ninyo, hindi na gobyerno yung nakaupo ang pinag-uusapan natin dito. Hindi na rin po oposisyon ang pinag-uusapan natin dito. Ibig sabihin na wala ng politika dito pagdating sa pagsunod. Kasi ito na lang ang tanging paraan muna na nakikita natin ngayon dahil wala pang gamot, yung tayo'y magkaisa.
Anak ng baka, oo. Ang daming lugar na nai-report sa ating kanina, ang mga tao, naku sus Mariosep, matitigas ang ulo, naglalabasan pa rin po. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako lumalabas kasi sa umaga. Kung pupunta lang dito sa istasyon, tayo lumalabas simula nung ipatupad yung enhanced community quarantine. Siyempre, wala namang ang pinakamabilis magpakalat niyan, yung kumpul-kumpul ang tao eh. Tas ayaw pa rin sumunod. Anak ng putya, oo. Buti na lang, hindi mga naging hapon itong mga Pilipino, no? Kasi wala tayong magiging example ng ika nga, mga taong masunurin. Wala tayong pagtutularan, mga kaibigan. Mamaya may mga ipe-play tayong video sa inyo. Siyempre, kinakailangan po yung mga hinaing ng taong bayan mapakinggan ng ating presidente. Hindi naman siya nagbabasa ng social media, hindi ba? Sa Facebook. So yung mga nakakalap nating hinaing ito, hindi ito paninira, ha? Para makarating sa kanilang kaalaman kung ano-ano yung nangyayari ngayon, lalo na dyan sa distribution ng pera. Na marami ang hindi nakakatanggap pero ang laki na ng budget na inilabas pala ng pamahalaan para dyan. Saan napunta? Ito po, yung 2 pasyente na infected ng COVID-19, naka-recover daw po pagkatapos na sila ay mabigyan ng tinatawag na plasma treatments. Ha? Ito po ay sa Seoul, sa Seoul, Korea, mga kaibigan. Ayon po sa mga doktor ng Severance Hospital sa Sinchon, na nagsagawa nitong plasma of virus survivors injected into the 2 patients. Ano ba yung plasma? Hindi ho yan yung television na plasma. Ito'y plasma, pagkakaintindi ko, dugo ito eh. Sa dugo, mga kaibigan, merong dugo kasi na puti, yung tinatawag, di ba? Ewan ko kung anong klaseng dugo ito dun sa component ng dugo, kinukuha itong plasma. Doon po sa mga gumaling daw na napagaling, yung gumaling na pasyente, kukunan nila ng plasma. Pagkatapos, yun ang iiniksyon, mga kaibigan, doon sa mga pasyente na talagang malala sa COVID-19. Yung mga critical ang kondisyon. At nung subukin ito sa 2 pasyente, nawala yung virus, gumaling totally. Para lang parang nagdahilan lang daw, mga kaibigan. Walang side effects na napaulat. Walang naging masamang side effect, Yun daw 2 pasyenteng yun nagkaroon ng improvement doon sa mga yung mga sintomas, pagkatapos na sila ay maturukan nito pong plasma injection and treatment, may kasamang steroid. Ewan natin kung ito po magtatagumpay ito, mga kaibigan, para sa lahat ng pasyente. Pero siyempre mga dalubhasa ito
mas moderno yan, mas advanced ang Korea pagdating sa panggagamot kumpara ho sa Pilipinas. Maraming sakit dito hindi napapagaling, doon napapagaling eh. Meron tayong mga ilang alam na kaso na ika nga hindi kayang gamutin dito, doon nagagamot. Pero sabi ito daw plasma therapy ay merong side effects and there has yet to be a large-scale clinical trial. Wala pa raw hong malawakang pagsubok na ginawa ito. So wala pang masasabing scientific evidence. Pero ang pinagbabasihan dito ay yung ginamitan nito. Alam nyo yung sinasabing mga gamot daw na gamot sa ibang sakit na nakakagaling daw ng coronavirus, yung sinasabi, ano ba yun sa yung sakit na dyan sa Palawan, marami nun. Ano ba yun, sa lamok? Yung hindi napagaling, kasi may nagsasabi, yun daw ang gamot dito. Sa malaria. Pero sinubok nila yung ibang mga gamot na katulad nun, yung sinasabing gamot sa malaria, hindi umubre. Ang tumalab daw po ay itong sinasabing plasma therapy. Pero ito daw ay pwedeng maging alternative. Kung ito ay gagamitin kasama ng steroid treatment para sa mga critical na pasyente na hindi nagpapakita ng antiviral treatments, ng resulta sa mga antiviral treatments. Yung mga hindi gumagaling, di ba? Walang pinapakitang improvement. Nung subukin ito, doon sila gumaling. Yung isang pasyente na ginamitan po nito, 71-year-old, na ang apelyido Kim, tinurukan siya ng 500 millimeters of plasma in 12 hours intervals. 2 beses. Sa makatwid, isang araw lang, 24 oras lang. Kasama ho yung steroid treatment. Mula po sa isang lalaking survivor, kinuha yung plasma na yun. Yung napagaling, kinuna ng plasma at itinurok doon sa isang pasyente na critical ang kondisyon. Yung nakasurvive na. Nakasurvive na 2 weeks ago. 2 weeks ago na napagaling, tapos kinunan siya ng plasma. Pumayag daw yun eh. Parang, siyempre, kukunin mo sa tao yung dugo. Siyempre, may pahintulot dapat ng tao. Yun daw pasyenteng yun, inilipat lang dun sa nabanggit na ospital, yung Severance Hospital. Pagkatapos na walang progreso o walang improvement na nakita doon sa gamot na ginagamit laban sa malaria at saka sa AIDS. Mga kaibigan, ayon sa ospital nabanggit na ospital, si Kim daw ay nagpakita ng sintomas ng pneumonia sa lungs, sa kanyang 2 lungs, sa baga niya, base sa X-ray test, at nagkaroon po ng problema sa paghinga nung siya'y unang dumating sa ospital na pinaglipatan sa kanya. Yun daw si reactive protein,
tumaas din, napataas din to more than 20 times normal levels. Isipin ninyo yun. Yung isa naman pasyente, 67 years old, tuluyang gumaling, napagaling, ha? At nakauwi na ng bahay. Ipagpapatuloy ho itong therapy na ito sa mga susunod na araw ayon ho sa mga health authorities ng Korea. Ang sabi ho, we are to apply the guidelines crafted during MERS, Middle East Respiratory Syndrome, yung naging sakit nun, ano. But in terms of the effectiveness of the treatment, there needs to be more analysis of clinical trials. Para po sa mga matitigas ang ulo, mga kaibigan, na ayaw sumunod, alam nyo, trending ngayon itong panawagang ito. Gusto naming ibahagi sa inyo itong panawagan na ito ni Bacoor City Mayor Lani Mercado, asawa ni Bong Revilla. Ang ganda ng panawagan niya. Pakinggan nga natin. Ako po si Lani Mercado Revilla na nagsasabi po sa ating lahat, sama-sama, tulong-tulong, laban po sa COVID-14. Ayun po, COVID-14. Kaya wala palang sumusunod, COVID-14 eh. Mahirap yan. Hindi pa nga na-invento yung gamot sa COVID-19 na may COVID-14 na si Lani Mercado, mga kaibigan. Ayan ho, sandali, asan ba yung kasunod? Ito, makabagbag damdamin itong balitang ito, mga kaibigan, na ang lahat daw ng miyembro, ang ating mga kawal sa Armed Forces of the Philippines, ay idodonate ang magmula sa kanilang sweldo sa laban, para po sa laban ng gobyerno, laban sa pagkalat nitong COVID-19, magdodonasyon sila mula sa kanilang sweldo. Si mismong Chief of Staff, Filimon Santos Jr., ay magdodonate daw ng 10,484 mula sa kanyang sweldo. Samantala, yun po namang nasa mabababang ranggo. Kasama na po dito yung mga Air Force, apprentice at privates, mga idodonasyon nila, bawat isa ay 100 piso. Kita ninyo? Pagka po ito, ginawa nila, nagdonasyon ang mga sundalo, mabababa lang ang ranggo. Tingnan ninyo, ito mabababa ang ranggo, ito pa ang nagbibigay. Samantalang yung mga malalaking tao rito, walang pagpalagay na natin sa ibang paraan, di ho ba? Sabi ko nga sa inyo, kung pribado kayong tao, pwedeng magsama-sama kayo di ba? At gumawa kayo ng epektibong pamamaraan sa pamamahagi ng tulong. Ito, mga kaibigan, gusto nila ma-donate sa gobyerno. Ang kaso po, nakakatakot lang, baka itong ship mo, sila na yung nagtataya ng buhay. Nakataya na buhay niya mga yan mga kaibigan Tapos sila pa yung panggagalingan, sila pa nagpasimuno. Sa kanila pa nagsimula. Ito pong sa hanay ng mga nasa pamahalaan, sa kanila pa nagsimula itong pagdodonasyon ng tigi 100 piso. Sipin ninyo yan. Pag nagawa yan,
ang malilikom po na pondo na manggagaling sa mga sundalong ito, mga kaibigan, aabot sa 17 milyon na ibibigay daw sa Civil Defense, Office of Civil Defense. Alam niyo yung Office of Civil Defense na yan eh. Di ba dyan nilagay muna si Shabu. Si Paeldon, mga kaibigan. Bago siya na italaga sa Bureau of Corrections. Ayan, mga kaibigan. Yung kada regular member ng AFP, mula dun sa matataas ang rango, mula general hanggang sa pinakamababang personnel, ay magdodonasyon ng halaga base sa certain percentage deduction from their respective base pay for the month of May. Ano kaya yun? Deduction from their respective sa buwan ng Mayo manggagaling. Yung susweldoin nila sa buwan ng Mayo, doon po babawasin itong 100. This was in commiserating with our kababayan who were unfortunate to contract the disease and as a manifestation of full support to government. Dito sa totoo lang para sa akin wala nang gobyerno ngayon eh. Yung gobyerno, ano na lang yan? Yan ang susundan na lang natin. Ibig sabihin kasi may gobyerno nga, pero alam naman ninyo ang politika rito sa atin, di ba? Lintik ang politika dito sa atin. Wala nang bagay. Hanggang ngayon, nakakarinig tayo ng politika. Yan lang sa San Juan, di ba? Yan lang sa Maynila. Mga kaibigan, politika eh. Hindi man namumulitika yung tao, pinupolitika ng iba. Ganun mga kaibigan eh. Kaya ang talagang approach dito o dapat na maging pangunawa ng bawat mamamayan dito, mga kaibigan, kung lahat tayo dapat nagkakaisa sa ganitong panahon. Dahil hindi natin alam kung ano ang naghihintay dito sa nakapalaran nating lahat dito sa sa problemang ito, mga kaibigan. Kaya ito, kinukongratulate po natin ang ating mga sundalo, imbes na sila ang bigyan natin, sipin ninyo, sila pa ang nag-aabuloy sa gobyerno natin, mga kaibigan. Maliit na bagay kung isang tao yung halaga. Pero hindi na yung halaga ang dapat tignan dito eh. Di ba? Yung ginagawa nilang kabutihan na kahit papano, yung mayayaman nga eh. Ni Siing Kunduling, wala naman eh, na inilabas eh. Di ba? At wala silang ibang formula para tumulong sa kapwa-tao. Kaya lang, itong nangyayari nga ngayon, may mga problema tayo dito sa DSWD. Ang daming nagrereklamo ng kung ano-ano. Iba-iba ang kanilang reklamo. Merong form na pinapapirmahan, pinapipilapan, pero iba yung form sa iba. Wala ang gulo eh. Hindi natin maintindihan eh. Mga kaibigan, wala makaintindi talaga. Araw-araw iba yung sinasabi na kung sino yung qualified. Bandang uli, mangyayari dito, qualified tip eh. Sa nakaw din ang bagsak nito eh. Sipin ninyo, ilang bilyon na pala yung na-release ng gobyerno.
pinakita kanina sa television. Oh, yung mga lungsod sa Metro Manila, binigyan, maliban sa iilang lungsod na lang ang hindi. Oh, mga kaibigan, bilyon-bilyon na pala ni-release na pondo yan. Pagkatapos, siyempre may mga ibang lugar, habang dinidistribute yun din sa Metro Manila, sa ibang lugar, nagpapapirma pa. Tsaka ako, ang daming hindi naman na kapirma dyan Nakakatakot yan. Yung binigay na pondong yan, mga kaibigan. Hindi ako naniniwala makakarating lahat yan Doon sa dapat puntahan yan. Dahil sa araw-araw, nag-iiba ang qualification. Liton-lito na ang publiko. Ang daming dumadaing, di ba? Yung kagabi, nag-message sa atin, siyang araw, ang asawa niya ay isang construction worker. Hindi raw sila bibigyan kasi siya raw may trabaho. Yung asawa niya nga, may sakit pa yung lalaki. Construction worker. No work, no pay yun. Mga kaibigan. Nasaan nila kung may makukuha, yan sana ang ipambibili ng gamot. Pero, paano ho yan, mga kaibigan? Hindi tayo nagkakaintindihan dito. Maraming hindi po nakakaintindi. Meron nga tayo ditong video Gusto nating iparinig din. Ito para makarating sa kaalaman ng gobyerno, paano i-address itong mga ganitong reklamo. Ito yung pangatlong video natin. Brian, yung pangatlong video, yung babae, di ba? Yung walang ayuda. Pakinggan po natin yung kanyang hinaing. Kabayanan ho ninyo para mapanood din sa Nanawagan po ako sa gobyerno natin. Ako po ay taga Balagtas, Bulacan na hindi po kami binigyan ng tamang sagot dahil meron pong nag-house to house ditong DSWD na namimili po sila ng bibigyan nila ng ayuda. Then, nung pabalik na po sila, bali tapos na po sila dun sa bandang dulo dito sa kanto namin. Lumabas po kami para po itanong kung meron po ba kami o ano, kasi wala po kung hindi po namin hinarang sa labas, hindi po talaga kami hihintuan. So nagtanong po kami, ako po kasi buntis, kabuanan ko po at no work no pay po ang asawa ko, meron po akong 2 anak. So ano po yung basihan nila para po maging qualified ka na bigyan ng SAC form? Hindi po kasi nila alam na updated po ko sa mga balita ng gobyerno, mapa-online man po, social media o TV, radyo. Alam ko po yung karapatan ko bilang tao. So yun po, nagtanong po ako, ang sabi sa akin is, botante daw po ba ako dito? Gano'n daw po ako katagal nakatira dito? Hindi man po nila sinilip yung census ng bahay ko, yung lagay ng mga kapitbahay ko rito. Na 5 anak, na wala ng makain, kundi yun po ang inaasahan. Yung sagot po nila, nasaktan po kami kasi hindi po talaga tama yung sinagot nila sa amin. Na dapat sinabi nila na babalikan namin kayo, huwag kayong mag-alala. Hindi po ganun. Ang sinabi po nila is, yung taga-duluhan nga po, naputol ang paa, hindi nabigyan. Ako pa po kaya bibigyan. Na 2 mata, 2 paa at kamay. Yun po ang sabi nila sa akin. Ang sakit po tanggapin na ganun po sila magsalita sa tao na nagtatanong po kami ng maayos. Masakit po, hindi po tama na ganun pong sabihin nila. Naglabas daw pong DSWD ng listahan. So yun po yung pinapriority nila, yung listahan. So, hindi po namin alam kung may hinihintay po ba kami sa kanila or wala. Yun lang po. Gusto ko lang po namin maliwanagan dito kung bakit po gano'n na parang may pinipili sila. Yun po. Kasi kahit qualified kami, tingin ko kasi qualified po ako Buntis ako, 2 anak ko, ang asawa ko no work, no pay. Then, umuupa po kami. So, sana po bigyan nyo ng pansin ito. Kasi pera po ng gobyerno yung pinag-uusapan dito, hindi naman po
pera ng mayor dito o pera ng kung sinong tao, di ba po? Lahat po tayo may karapatan. So yung karapatan ko po bilang tao, yun po yung pinaglalaban ko, pati yung mga kapitbahay ko dito na naapakan po para kaming kawawa kanina na nagmamakaawa sa DSWD na kung qualified po ba kami o hindi. Samantalang meron pong iba na hinahabol pa sila nang galing pa sa duluhan. Binibigyan nila ng form samantala po kami nanghihingi. Hindi daw po kami pwede at babalikan daw po kami at wala ng form. Yun po, sana po mapansin nyo po kami dito sa Balagtas, Bulacan. Mabigyan po ng action agad. Salamat po. O yun, panawaga, masama lang, may naglagay ng title na Duterte. May halong politika na. Huwag na nating haluan ng mga politika muna, no? Ito, nilalabas natin ang mga hinaing natin, hindi para politika. Kasi ang hinihingi natin, aksyon Tanggalin, iset aside natin yung politika. Ngayon, kung sila mamumulitika, para hindi kayo bigyan, problema na yun. Maalalaman na ng taong bayan, di ba? Na kalokohan lang yung mga nababalita natin. Kaya, sa atin, ang inaasahan lang natin, wag na nating lagyan muna ng kulay. Katulad nun, yung video na yun, valid yung kanyang sinasabi. Kaya lang, ang hindi valid doon, nung nilagyan na ng subtitle sa ilalim yung video nakakasira doon sa kanyang lehitimong hinaing. Hindi ba? Nagkakaroon ng kulay politika kahit yung nagsasalita, hindi naman siya namumulitika. Sinasabi lang niya, yun talagang nangyayari dun sa kanilang lugar na hindi gaya ng kanyang inaasahan o yung expectation niya na lahat makakatanggap, lalo na sa kalagayan nila. Hindi ba? Buntis pa siya. Ang asawa niya, no work, no pay din. At may mga anak sila. Paano ho yan? Nangungupahan pa. Yan ang sinasabi natin yung pera na yan na inaasahan ng tao dahil ipinangako yan ng gobyerno. Pagkatapos mabibigo ang tao. Ako nga, sa totoo, sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala na dito sa sistemang nakikita natin ngayon, klase ng pamimigay. Sa Maynila, may sinasabi na bigyan silang tig-1,000. Ano yun? Yun na ba yun? Yun na ba yung pondong nirelease? Para sa 8,000? Kasi ang pagkakaalam ko, Metro Manila, kasama yan sa 8,000. Ang 5,000 yung mga mga malalayong lugar Yun ang 5,000. Pero yung 8,000 bukod dyan sa ipinangako, hindi kasama yan doon sa mga grocery package, mga kaibigan, na inaasahan. Wala namang napapamigay pa, isasang beses Di ba? Lahat naman, isang beses lang yata nabigyan Meron pa nga hanggang ngayon, hindi pa nadadatnan. O kanina, pinapakita dyan sa Caloocan. Wala na raw silang pondo. Ubus na raw yung pamimigay nila. Ang hirap pa naman daw umorder ng mga dilata. Anong dilata yan? Yung sardinas? Sus Maria Josep. Mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Pag pera na po ang pinag-usapan, wala pala kahit pala calamity, walang itong kalagayan natin ngayon na ito. Wala palang sinasanto talaga ang pera, no? Mga kaibigan, yung mga taong nag-i-interest sa pera. Sipin ninyo, sinasabi wala na tayong pondo at na ipapamahagi na raw, nakapag-release na. Nasan? Ni anino wala meron mangilan-ngilan na bigyan. Yun na ba yun? Pagka sabi ko nga sa inyo, yung allocated na budget dito Ito lang Ito. Gusto nyo, may itatanong ako. Mga kaibigan. Bahala na silang sa gobyerno
kung sino ang gustong sumagot, mga kaibigan, ano po, ha? Eto, itatanong lang natin, ha? Kasi, wala raw pera na ang gobyerno, eh. Ayon mismo kay Presidente Duterte yan, di ba? Inutusan niya pa nga raw anong pangalan? Si Dominguez. Kung wala ka mautanga, magnakaw ka. Yung pa sabi yata, eh. Oo. Nabasa ko, eh. Mga kaibigan, asan ba yung kwan dito? Sandali lang ho, antayin nyo. Hinahanap ko yung pagkukunan ko ng kwan, ng detalye, aprasong detalye, mga kaibigan. Saan ba yun? Ayun, sandali lang, ha? Eto, totoo ba ito? Tanong natin, mga kaibigan. Meron daw $1.6 billion na nag-donate sa gobyerno natin. 1.6 billion to, dollars. Ako, sabihin nyo kung totoo ito o hindi. Bukod pa ho sa 275 billion. Mga kaibigan, ano yung 275 billion? Mga kaibigan, yun ho ang inaprubahan daw ng mga mambabatas. Pagkatapos, bukod pa ho, yung $1.6 billion na donasyon. Ang ADB, Asian Development Bank. Ilan ba ang household sa buong Pilipinas? Kung i-divide mo na lang sa tig 8,000, ilang pamilya mabibigyan? Kung meron tayong 25 million household, lahat yan mabibigyan mo. Dito sa perang sinasabing ito, na inaprubahan ng mga mambabatas na 275 billion at saka $1.6 billion na donasyon. Sipin ninyo yan. Mga kaibigan, ang laking pera niyan, ano? Ewan natin, kung sabihin nila kung yan po may katotohanan o wala, hindi ba? Sinasabi natin to sapagkat wala po tayong nakikita na maayos na sistema. Hindi natin alam kung kailan makakarating yung perang yan. Meron, mangilang-ilan. Baka nakikita natin, may binibigyan na ilan. Tapos, wala na pala yung iba. Mahirap niyan, pinapilapang ka pa, tapos wala naman pala. At saka, sino yung pinapilapan? Katulad nung sinasabi nung kanina, bakit tatanong sa iyo kung butante ka? Doon ka nakatira eh. Hindi naman sinabi doon sa, nung unang ipangako yan, na yan ang ilalabas na pondo ng gobyerno bilang ayuda sa lahat ng mamamayan. Nung una, lahat eh. Bina natin yung mga class A, mga Corinthian, imposible namang diyan sa Corinthian, ipuwera na natin yan, yung mga Green Meadows na yan, yung mga Forbes Park na yan, Magallanes, Dasmariñas, ipuwera na natin yung mga yan, yung mga malalaking subdivision. Kasi imposibleng makaupa ka ng bahay dyan na wala kang pera. Makaupa ka dyan ba? Katakot-takot na halaga ng pera. Kayang-kaya mo mabuhay kahit wala yung 8,000. Diba? Ang sa atin
Paano yung mga, halimbawa, maliliit na karaniwang subdivision lang? Hindi naman Como subdivision, lahat na nakatira dyan, may kaya. Oh, bina natin, middle class yan. Di ba hanggang ngayon, yung middle class minumungkahi na may mga umaalma, siyempre, gusto nila mapasama. Oh, kasi malaking bagay yan para sa middle class. Hindi rin naman sila mayaman, middle class lang sila. Oh, alam naman ninyo, middle class dito, hindi naman mayaman. Yan yung nakakaraos lang, di ba? Oh, hindi katulad nung class C, D, E. Meron na tayong E. Dati, ABC lang tayo . Ngayon, A, B, C, D, E, F, G na .